Ganda ng Marilaki ngayon, oh. Walang mga kamote. Baka hindi nyo lang alam. Pero ang speed limit dito is 40 kilometers. Ano bang mga pinag-uusapan kapag ganito? Tatlong bagay na kailangan mong intindihin at alam mo kung ano yung ginagawa nila sa picture. Anong mahirap dun? Nandito tayo ngayon guys sa Marilaki at sinusubukan kong mag-vlog gamit tong setup natin. So yung action camera, this is the Insta360 1RS na nakaset up ng action camera. Nasa helmet natin siya, chin mount. So ayan, naririnig nyo pa rin ako, di ba? Kasi meron tayong ginagamit na mic. Nandito siya sa loob ng helmet. Tapos ang audio niya is connected dito sa cellphone. Ayan, yung nakikita nyo maliit na yan. Yan yung kanyang receiver. So yung transmitter, yung mic nasa loob ng helmet. Tapos yung audio natin nasa cellphone. Gusto ko lang mag picture edit testing tong ganitong klaseng setup. And sa tingin ko hindi siya maganda. Kasi possible na pwedeng masira yung phone through vibrations. Yan o, kung nakikita nyo, masyadong may vibrate. So ano bang mga pinag-uusapan kapag ganito? First time ko tong gagawin, yung nagsasalita ka habang nagbabiyahe ka ng ganito. Kaya siguro gagawin lang natin tong vlog ng maikli lang. Mga 3 minutes siguro. Ganda ng Marilaki ngayon, oh. Walang mga kamote. Kung may kamote man sa daan, ako lang siguro. Kasi mag-isa lang ako dito, oh. Konti lang yung mga nag-ride. Well, hindi natin alam kasi maaga pa. Malis ako ng bahay mga alas 4. So dumating tayo dito sakto pagputok ng araw. Ganda, oh. So yung dala natin ngayon, meron lang tayong camera na main. So XH1. Meron tayong drone na DJI Neo. Tapos wala tayong dalang tripod. Wala tayong masyadong dala, naka-backpack lang tayo. Meron tayong tripod pero pang phone. Ito nga palang phone natin, yung gamit natin is yung selfie camera lang. Though pwede ko namang baguhin yan or iharap sa atin, kaso hindi ko makikita yung recording kung nagre-record ba tayo ng audio. Well, ayos na rin naman yan kasi backup lang naman yan. Maliit lang naman yung i-occupy nung screen na yan dito sa video. Dito nga pala sa Marilaki, merong speed limit dito guys. Baka hindi nyo lang alam. Pero ang speed limit dito is 40 kilometers. 50, minsan 40. Pero alam ko 40 talaga eh, yung speed limit na nakaset dito. Kaya kung maa-aksidente ka or something man na mangyayari sa'yo dito, automatic overspeeding ka. Kasi yung takbo mo na 40, sobrang bagal nun. Baka imposibleng maano ka dito. Ito, may mga namimitik. Peace guys. Diba? May mga namimitik. Mga idol natin yun. Namitik din kaya ako dun. Ano bang pwede nating pag-usapan na medyo related sa photography? Pwede siguro yung topic na nag-viral dun sa page ko, yung about sa exposure triangle. Yung sinabi ko kasi dun, hindi mo pwedeng tawagin na photographer yung sarili mo, or hindi ka pwedeng maging professional photographer kung hindi mo naiintindihan yung exposure triangle. Para sa akin, personal opinion ko lang, kung professional ka, binabayaran ka para sa serbisyo mo, tapos hindi mo alam paano i-set up yung camera para dun sa tamang exposure, bakit? Pwede mo naman pag-aralan yun eh. Tama yung sinasabi nila na possible ka pa rin namang makakuha ng magandang composition or mataas pa rin yung chance mong makakuha ng magagandang photo kung magaling ka sa composition, yung meron ka talagang eye sa photography, meron ka talagang art sa'yo, sa sarili mo, magagawa mo pa rin yun. Pero in terms of technicalities, paano? Hindi ko magets kung bakit maraming mga nag-react doon na photographer daw sila nang hindi naman nila naiintindihan yon or hindi naman daw yun kailangan. Well, tatlo lang naman yun eh. ISO, shutter speed, and aperture, at lahat yun ang kinokontrol nun liwanag. Either papadilim or papaliwanag
yung magagawa nun sa picture. And then bawat isa merong ginagawa sa photo bukod sa pag-control sa liwanag. Like for the ISO, mas mataas yung ISO value, mas mataas yung grain. Mas mababa, mas maganda. Pero nga, yun nga, mas madilim. Pagdating naman sa shutter speed, ano rin, ginagawa naman nun is motion blur. So mas mabilis yung shutter speed, mas kaya niyang i-freeze yung gumagalaw na subject. Mas mababa yung shutter speed, mas merong motion blur or yung effect ng motion na gumagalaw. Syempre sa liwanag, mas mataas yung shutter speed, mas madilim. Mas mababa yung shutter speed, mas maliwanag. Pagdating naman sa aperture, mas malaki yung opening, mas may bokeh, mas maliit yung opening, mas less yung bokeh, or mas malawak yung depth of field or yung naka-focus or sharp doon sa frame. Then obviously mas malaki yung buka ng aperture, mas malaki or mas maraming liwanag na pwedeng pumasok sa kanya. Pag maliit yung opening, mas konti yung liwanag na pwedeng pumasok sa kanya. Yun lang naman yung exposure triangle. Yun lang yung tatlong bagay na kailangan mong intindihin at alam mo kung ano yung ginagawa nila sa picture. Anong mahirap doon? Lalo na kung professional ka. Kung sa beginner ka, medyo may challenge yung ganun. Pero kung professional ka, wala namang issue doon, di ba? Tsaka mas maganda nga na iintindihan mo yun Kasi aanhin mo yung magandang composition kung mali naman yung exposure mo. So halimbawa ito, nandito tayo, nakita ko ang ganda ng lugar, gusto ko siyang picturean, tapos nakaset na siya doon, tapos biglang lumipat ka doon sa kabilang direction, tapos iba yung exposure doon o iba yung liwanag doon. Problema yun. Ano yun, tsamba-tsamba ka lang? Ano ginagawa na itong nasa harapan natin? Bakit siya nag-overshoot? Unahan na nga natin. Ito rin yung issue dito sa Marilaki. Dapat umovertake ka. Iwasan mo talaga yung mga kamote, yung mga naglalaro na hindi mo maintindihan kung ano ba yung ginagawa nila. So mas marami kayong nagmomotor na nandito or magkakadikit, mas mataas yung chance nyong, more chance of winning. Kaya mas maganda talaga wala kang kasabay. So kung kaya mong overtaken mo na yung mga yan. So ayun, dito na siguro natin tapusin tong video na to. Comment nyo na siguro guys kung ano yung mga suggestion nyo, or kung gusto nyo bang gumawa pa tayo ng mga ganitong klaseng content. Photography talks. So pag-uusapan natin yung photography while we're doing motovlogging. Sabi muna tayo dito. Yan, kasi mukhang awesome yung lugar Yes City Market. Magkakape tayo sa kaping barako ni Bok. Let's see. Wow, ganda dito Kaping barako ni Bok. Boss! The best coffee in Marilaki, di ba? You know. Kaping barako ni Bok. Good morning. Good morning guys. Alright. Naka-helmet pa ako guys Ay. Record nga natin. Buena Mano Coffee, kaping barako ni Bok. Solid. Magkakape ako, naka-helmet Tingnan nyo naman yung view dito. Kung medyo napaaga-aga pa tayo, may sea of clouds yan dyan. Solid. Kape muna.